for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, partners, donors, the people behind of this ministry. Panalangin islang tanamahan for their faithfulness, loyalty, and generosity to this ministry. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations, frequencies, different towers, our different hookups. Bless our satellite ministry, CCTN. I pray, Father, for more expansions of our ministry. Bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, empower them. Make them happy, Almighty Father, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Panalangin islang tanamahan. Father, I claim in Jesus' mighty name for more miracles, healing, abundance, prosperity, surprises, open doors, privileges, everything, Father, in favor of us. We claim that you will release it in favor of us. Panalangin ni Amahan ang tanan na nagsunod sa telebisyon, sa radyo, sa internet, o sa nakadiyang pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden satisfies, worries, all our sins, Father, please dissolve and heal us one by one. Touch us. Labi na nagsakit sa ulo, utok, madalong baliw, kasing-kasing sa tasabaga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have psychological problems, emotional problems, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies, please, Father, heal us, redeem us into good health. You are welcome, Holy Spirit. Empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Heal us, Holy Spirit. Santa Maria sa Jose, Paul Anthony, all saints, Barabos, blessed sa pagpangama ni San Miguel Arcangel, please protect us, pray for us, be with us in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 10 ngadto og 12. Si Jesus nagtudlo may tungod sa pakigbulag. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabok sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tao ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug diay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Hesus aron pagbitikan niya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag siyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Bitubag sila, bitugot si Moises ngang bana makahimo pagbulag siyang asawa, human niya himuig sulat sa pagigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, kining suguag himo ni Moises kay gahi man gud kamug ulo, apan sa sinugdan sa diyang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki o babae. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o makigiusa siyang asawa o silang duha, mahimo ng usa. Busa ang bana o ang asawa dili na duha kundili usa na labang. Tungod niini ang giusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tao.
Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an ang utana kang Hesus may tungod ni ining butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa asawa makigminyo sa dang babae, nakapanapaw sa una niyang asawa, ug ang babae nga mubulag sang bana ug makigminyo og layang lalaki, nakapanapaw sab. Today we are remembering St. Montanus martyr with Flavian, Julian, Lucius, Victorius, and 5 others at Carthage. They were disciples of St. Cyprian of Carthage. Victoricus was oppressed. These martyrs were tortured and then beheaded. Very few details sa ilang kinabuhi, pero ang pinaka-highlight way lain ang ilang martyrdom, ang ilang kamatayon tungod sa ilang pagwali kang Jesus Christ. Nakapamalandong ko nga kining martyrdom kaniadto mao ni ang kasagaran nga itabo sa mga nangalagad sa Ginoo. Pero kabalo mo, they were willing to evangelize, to preach, to serve our Almighty God, to serve the people of God. Despite of the truth that they will be tortured, assassinated, martyred, killed, wala na nila panumbalinga. Pero tanawan ninyo ang courage, enthusiasm of our forefathers in serving our God, in proclaiming the words of God, in serving in the vineyard of God. Dili matabas-tabas, in other words, dili ordinaryo ang ilang courage, ang ilang bravery. Nagpadayon sila bisan pa. Compare at the present, according to our Constitution, freedom of religion, freedom of expression, freedom of opinion, freedom of assembly. Pwede ka magtukod og imong reliyon. Pwede na, according to the law. Pwede ka magwali wherever you are. That is mandated according to the law. Balaod sa yuta, bisan balaod simbahan. Every individual is entitled to preach. Pero careful ang simbahan nga ang iwali in line sa simbahan nga gipasilungan. Nga naka-careful. Pero magisgot ag rights, pwede ta magwali bisag kinsa ka. Pwede ka magtukod og reliyon, gustoon mo na. Itukod, you can do it. Group, you can do it. You are protected according to the law. And this ministry is protected also according to the norms of law. Anyone will attack me, will do what he called any violation against this ministry, I can file this person or anyone a certain case tungod kay yang gi-violate ang akong freedom of expression. Pero isgot ko niini, imbis na nay balaod nga ang matag usa free to speak, free to deliver the gospel, free to serve the people, minus man hinuon ang courage, mahadlok man noon ang mga tao nining panahuna, imbis na nay balaod nga nagprotekta. Mikunhod ang mga tao nga anda magpakamatay. Ako ra po ning analysis. Mikunhod ang mga tao nga anda mahimong martyrs. Wa kumingon nga totally kundi nakita nako. Kasagarang namatay, gitukhang man. Kasagarang gipatay, naghimong magbinuang. Pero ako, frankly speaking, wag yung kumuyo na supak na sa unsay lagda sa balaang kasulatan. Exodus 20, thou shall not kill.
Deuteronomy 32:39, ingon Ginoo, ako ra ang may katungod sa paghatag og kinabuhi o pagkuha sa kinabuhi. Meaning, ang tao, whoever you are, bisagon sa paymong ranggo sa yuta, wa kay katungod sa pagkutlo sa kinabuhi sa tao. Mao ni nga atong nabalitaan. Tagsa na lang ng makabalita ta nga gipatay ka didto, nagwali, nagmisyon, nagsangyaw, nagtudlos kasulatan, tagsa na lang na. Pero kaniadto kabalo mo, kining gisgutan natong mga santos, pulos ni sila gipang martir tungod silang pagwali ni Kristo. And they succeeded in doing it for the glory of God. My point is like this. Tungod kay we are free because of the law. Freedom of religion, freedom of expression, freedom of your opinions. Gamitan ng maong gitawag og realidad nato sa presenting kapanahunan. Aron ganahan ka mo proklamar sa mayong balita ngadto sa uban. You are protected according to the law. Magwali ka, magsangyaw ka, patyon ka, priso ng mupatay nimo or mupasipala nimo. Tungod na kay dunay balaod, nagprotektar ni ini. Pero my point is like this. Hopefully, mubalik ang atong courage, bravery in serving our Almighty God no matter what. Saint Montanus and the rest of the martyrs, yan po mi. Ang makabaton may kaisog sa makadinyo. Anda mi magpakamatay tungod sa Ginoo. Pray for our healing, miracles, surprises, privilege, open doors to come down to each one of us. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Our line for today, whoever loves much, perform much, and can accomplish much. And what is done in love is done well, according to Vincent van Gogh, author. Kinsa tong dako gugma makahimo og pinakamaayong buhat og ma-accomplish niya, makabot niya ang unsay gusto niya nakabuoton sa kinabuhi. Ang tao nga may buhat tungod sa gugma, iyang mahimo ang pinakamaayong resulta. Mao ni gitawag love conquers all. Tungod sa gugma, ang tanan mahitabo, mahimo. Kung naa kay gugma, sulod sa imong kasing-kasing. Usa sa akong napamalandungan as I go on in our journey day to day, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Ang gugma nako to feed your souls. Ang gugma nako sa Ginoo. Mo'y rason nga nung akong gihala ng akong kinabuhi in our own little way of service. Tungod ni gugma aniya sa kong kasing-kasing. Yeah, this is what I realize. Once you love to do a certain thing in life, kabalo mo, how to do it will follow. Prinsipyo ni according to John Maxwell, a great author, nga kung imong mahalon ang unsa nimo himuon, even how difficult it is according to your perceptions, you know what, how to do it, unsang paghimo will follow. Ug mao ni nga akong nakita along the road of our journey. Although proclaiming the gospel is very hard, it's very difficult, pero how to do it along my journey becomes what they called okay, easy, so to speak. Murag sayo na lang ba? Murag na anad na ko. Kaba mo unsay nungdan because I put love in proclaiming the gospel of Jesus Christ. You know what? Some of us nangalagad ta sa Ginoo kay gusto tag langit, mahadlok tag impierno, gusto tag rewards, blessings, para na ako di manadawtan.
Pero hopefully, our service to God and to other people, based according to 16:14 in 1 Corinthians, according to Paul, ipasukad sa gugma ang tanan ninyong gibuhat. Meaning, ang atong gibuhat para sa itong isikatao, hopefully because of love. Performing our different assignments, responsibilities day by day because of love. Coming to God, serving Him, glorifying His name because of love. Believe me, if you will do everything because of love, everything will follow. Favors, rewards, blessing, healing, miracles, surprises will come in your lives if you will base everything on love. Munang try to check your hearts. Kung ang inyong gibuhat nining taknaa, tungod ba sa gugma? Tungod ba sa atong kasing-kasing nga dako, mo ni Mother Teresa, not all people can do great things, but everyone can do small things or other things with great love. Nang bisang ginagmay, pagbutangan ni mo naggugma according to our power line, you can accomplish much. And everything is done well pag naigugma. Unya, akong nakita ang ilanan sa buhat nga naigugma mula hutay. Apan ang buhat nga dili tungod sa gugma, dili na mo prosper, di na magpadayon. Kalit lang na ug kapaw. Mao nang pag magnegosyo ka, put love in your business. Pag mga lagad ka, magwali ka, put love in that service. Daghang na negosyo, kagilang o gamay nga krisis, surrender. Daghang nga lagad, kagilang mga pagsulay, uwa na. I'm not speaking here to boast myself, but I need to tell you, I am preaching already the gospel for 17 years. Since 15 anyos ko nagwali, I'm still here alive. And you know what? Nining tuiga, nga 17 katuig na ko nagwali. Di ko kalahutay, di ko kabot ni ini. Tingali kunwa ko mahigugma sa Diyos kong gilagaran, sa pagmantala, sa kasulatan, sa pagalagad diha sa katauhan. Sa kasakit o kalipay, mga loopholes, kapakyasan, kapalpakan, pagkadaghan akong giagian. Pero kabalo mo, ang paglahutay may tabo, pagsulod sa inyong kasing-kasing na ang gugma gahari. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to all new givers, Grupong Adilimit, Mr. and Mrs. Carmen Galindez, thank you, of Garcia, Mrs. Leah Otsebilio, Naiduning Galintes of Agriculture's Office, Garcia, Mr. and Mrs. P.D. Liklik Abusio, salamat kayo for how many years na sila nagtabang nato. Then, Primo de Taipa, kaya katuig na sila nagtabang nato. Thank you, Brad Primo. Then, Victor Galindez and family, Mrs. Nidi Ampong, and Animos of Kayam. Grupo ni Adil Limit, ang presidente sa mga disabled people diha sa Garcia. Then, thank you also Dr. Pedro Rosel, Doctor of Medicine sa Garcia. Tay Manuel Naifiras of Tugas, thank you Naifi. Nay Maria o Banatay Boy, Nay Duding Elaine, Kiara og Cristo. Teresita Ukay of Duero, with Sulpicio, Animos of Canulao, one sack of rice, Titong Sailon, tapad ni Naikura. Naikura needs prayers. Pamilya ng Bilgings. Then, Kirikura Nieses, Animos of Candagay, Manuel F. Tiri Bantilan, grupo ng Inang Irene o Gagaw Chupi o Mildred, salamat ninyo. Jerwin Sibus Quadris Ogbos Best Frozen Foods, available ni diha sa Kalusa Chicken Barbecue, tapad ni Bilyong Motor Parts and Construction Supplier. Napolis Altia, Son Antonis Kinita Padong Suras Park, Dolinio, Narsing og Ilji og Nenuna.
Kim Abdi Labadan sa Oroquita City, thank you. Global 1, Global 2, tayo din naitetan, with the Persona Guldi, Ubas Mga Makinano, Riuha of Anda, Tapada ng Anda di Boracay. Dagublo Music Tutorial, tanang klaseng instruments, kayang unit itudlo, tanang klaseng repair sa relo, adto mo sa Dagublo Watch Services, diha sa Atrium Public Market. Thank you also, Tony Flor Gordilia, pagpalain kayo. Jojo J. Nuclida, Francisco Alberta Uclida, Captain Vicente Carpio, Gris Oclarit, Calix Taular, Lawrence Sahol, Belicida Ulaer, Angela Cagas, Animo Subongaylaya, Grupo Pining Pas Kabunok. Don Galarion, thank you. And the rest of the givers like PG Brothers Agribit Supply, Junjoy Maribid Bulbud, thank you so much. And Tonyo Gina Bitangkor o Pangdan, thank you. Mga Galintis, Sister Joy, pagpalain, and the rest of the givers around us. Crisons, thank you so much for preparing everything para sa atong outreach and feeding today to be done sa Mahayag, Mabini, Bohol. Layo-layo ni pero mao'y atong prospect karong adlaw. Pray for us. Uban nimi sa inyong mga pagampo tungod kay dili lalim ning madto taglayng lugar, labi na kung lisod ang dalan, aron lang makaabot ang atong bitbito nga pagkaon, goods, unya Boss John Daniel brings the message of hope. Yours truly brings the gospel of Jesus Christ. Then layo man di sad lalim, mao nang ang inyong mga pag-ampo, mo'y among gikinahanglan. Altia displays the following. We have pure tablia. Pwede mo mamalit, igasa ninyo. Floor coffee, cookies ni Crisons, Pans Carolina, itlog maalad sami ug jiri. We have also butane ni Edita, sabong Ilaya. Akong libro available dito, groceries and religious items. We have also frozen foods. Pwede mo. And Altia Lechon Manok, you're full in love at first bite. Luto ay laging bago, manok ay laging bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Tapa ni Jinjin og Bibi Lecciones og Quizon. Public Market, thank you. Mga Ortiz, thank you for tuning in. Then muluto tag-ulos baboy pato liempo, so kinato anang Montere. Yan, dagantang mga gitawag og soki kada semana. Mga tanhi, rinagna, inuwat, sigig paluto, naglimpo na to kada semana, twice a week, say, halos kada adlaw. Ila ang limpo kamiray luto. Ya, pwede mo magpa-booking, kaunin ninyo 30 minutes, iandam na niya, kaunin ninyo, pwede. Then, I would like to inform the public, tungod kay nangandam naman taani, Altia, Litson Manok, serves you. Litson Manok, muluto tagols baboy, fried chicken, and limpo. Meaning, ang atong negosyo sa Litson nato, kumplito tungod kay kita ra may pwedeng muluto niya. Mubaligyan ang tag fried chicken son, niya limpo. O nang ato nang gituyo para kung sa inyong gusto, makaserbisyo mininyo. And some of our agricultural products are available also at Altia Business Center. Tanang subscribers sa San Miguel Cable Network, mga benefactors na ning ministeryo, tanang nag-purchase sa negosyong Boss John o negosyo ning ubos nga lagad. I would like to remind all of you, para mo samot ang inyong kadasig, kuha na ito naggamay nga percentage para idugang sa atong mga activities like outreach and feeding program. And we have also our advocacy for our environment. We have scholarship program and some more. Maunang sa inyong matag gibuhat, apil mo. Di ni amo, apil mo. Believe me. Kay matod sa Exodus 23:22, ang makabus kaniadto adunay bahin. And we practice that.
in our foundation, in our ministry. Tanan nga mga nag-tune in like Ron G. Quaigod, salamat inyo, Lutibit. Das highway, tapad sila kay Bulkalising siya pang atong litsunan. Niya, na mga monitora na, mga radio, nagtingog sa mga eskinita, o sa establishment, salamat ninyo sa mga nag-ampo, pre-warriors, nagmasto negosyo, nagmahaling ministeryo. Niya, tanan nga mga faithful and loyal benefactors, keep it up. I need you. Uban ako, Engineer ni Ampo. Again, please pray for us, be with us today. Aron nga everything will become okay. And hopefully people of Mabini will be with us sa atong activity dining adlaw. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. And happy birthday to Mike Ricaport, Senior o Junior. Atong higala. Thank you so much. Speaking of our gospel, nagisgot na may tungod sa kaminyoon. Kanyadto si Moises, mi okay, kay matupang Kristo, kay gahi man sa dag-ulo, nga magbulag ang magtiayon. Pero pag-abot ni Kristo, ingos Kristo dili. Nga naman, ako ning nakita tungod kay ang mga babae manggod kaniadto way bili daw duwaan gamitonon lang. Nya pag mapulan ang mo gamit sa babae kaniadto, masawa man o kinsa, pwede na lang isalikway, i-reject. Ingana kaubos tungod kay doon na may gitawag og discrimination kaniadto. Ang mga babae di gali pa eskwelahon, anaras balay, kay maatiman ang mga bata, magatiman sa balay, maatimas bana, di pwede manginabuhi kay banara. Meaning, dili patas ang treatment sa babae o lalaki kaniadto. Ang babae, ubos kaayo og dungog, ubos kaayo og dangal in Moses time. Mo ni rason nga no, kung ang bana, pul-ana, di naganahan, kay matod pa nila, kini ko ng asawa, murag tinapa, pagwa na laing sudan, ablihan, pero kunog kabit, barbecue, or adobo, kay paborito. I'm just kidding. Pero mamanigiingon po nila. I'm just relating to you what they said. Muna, kaniadto, pag kapuyo na gali ang mga lalaki, bana silang asawa, iuli, kaluos mga babae, no? Alis daglain. Pero pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, Diyos Kristo, dili ingana. Ang babae, importante. Ang babae, angay panggaon, amumahon, mahalon, respetuon. Dili angay idawn ang ilang dangal, ang ilang dignity. Ingana ang pananaw ni Kristo sa mga kababayan, dako sa respeto sa mga kababayan. Pero panang Moises, wa sa respeto kaayo ang mga tao kaniadto. Tungod kay, as what I have said, lahi man ang pagtatar sa lakig babae, laki habog ang babae, ubos, dili tupong og dignity. You know what, my dear people? Ngayon si Kristo, ang babae lalaki nga giusas Ginoo, di na pwede nang bungkagon pa. Tinuod na. Pero, doon ay mga exceptions na ini, and I would like to clarify. Gabisan ang simbahang Katoliko, pag nakita nga ang babae nag-antos na miligro, pag ang babae giabuso, niyang babae mo file o annulment, tabangan na sa simbahan. Tabangan o arrange ang iyang pakigsiparit sa iyang kapikas. For what? In favor niya siyang safety
and in favor sa mga kabataan nga mapiktuhan kun ilang ipadayon ang ilang di maayo nga kaminyoon, asawang kulatahon, tiyo nag-armas, tiyo nagkutsilyo, bunogon, pasakitan, asisana sa atong simbahan. Kini gitawag nato annulment. Pero dugay kayo ni mahuman. Pero ang concept nako ba, ang simbahan gatan-aw sa kayuhan sa sides babay. O ni ang exception. Pero ako, prangka nga pag-istorya, kung kamong mga babae nakita ninyo ang inyong mga bana, dabihan na ka cruel, salbahis ba, peligro na mo, ubas yung mga anak, why you are forcing yourself to be with this person, to be with your husband, kung nakita ninyo nga peligro na ang inyong kahimtang, ang inyong life, ang inyong makabataan. Escape. Muna akong advice, ako prangka man ko. Nya, dayon tingali, some of you will argue with me, magpaka-martyr day, Idsel. Ako to sa kuha ng martyrdom. Pero depende sa klase sa sitwasyon. Kung ang asawa, sige na, o kulatahon, bunogon, tiunan, o kutsilyo, armas, whatever, nga to the extent nga hapit na mamatay, are you sure that God is okay nga magpaka-martyr ka na? God gives you the wisdom, the intellect to decide. To use that freedom in favor of your safety, in favor of your children. Munang para na ako, logically, pwede ka mo file og separation ngadto sa imong bana, pero naay akong advice. Pagpuyo na lang nga single forever. Kaingon si Kristo, pag magminyo kag utro, makasa man ka sa gitawag og adultery and concubinage. Kung mangita kag lain. Pero separation ninyo for your safety, magpuyo lang ka og another dwelling place, laing puloy-anan, para nako, please don't get me wrong, di na dawtan kun peligro na ang imong kinabuhi. Or else, kun kita nimo nga luoy kayo ka, then kung ikaw babae, file annulment to escape from your husband. Tabangan ka simbahan na. Pag makita simbahan nga valid reasons, ang rason ngano nga magpaanul ka sa imong kaminyoon. Pero ako magtudlo ninyo nga magbulag mo. Ang ako lang, I am addressing this sa kasagarang biktima, ang mga kabayan-an. Tagdaogon, kulatahon, pasakitan, hulgaon, torturon sa mga bana. Tungod kay tingali, wa na igugma. Labon sa pagpangulitaw pa, saad dito. Kabuotong mga bituos kalangitan, ihatag idandayan siyang atubangan. Kadugayang ipon, tinuod, bituon yun, yang gihatag, kay kulatahon man, kitag aninipot, kitag bituon. Bag-upang minyo, loving. Prinsipyo nila, bahalag saging, basta loving. Pero, ang paltiyo nagkanayon, love jumps over the window if hunger knocks the door. Ang gugma, muluksos bintana, kung ang kagutom, manuktok na spultahan. Nya, sunod na muluksos bintana ang asawa, kay pultahon mas bana, pirmi magidaog ning mga badji. Kung na mga lalaki nga daog sa asawa, di daw sila under, kasabot mo mga asawa, yung mga bana, ilan ang version, di daw sila under, understanding lang, mas nabuton lang, kaya sila gusto gubot. Like me, di ko gusto gubot, di ko gusto glalis, di ko nag-argument, hilom na lang. Mao ni ang ako nakita sa matag pamilya karon, nga maayo ra kung bag-o pa, pero kadugayan, wa na. Mausob na, naaslom na ang ilang relationship, naaslom na ang ilang kaminyoon, naaslom na
ang ilang companionship. Kay sa bag-ong minyo, murag tukmo, ha? Tukmong punay, sigig tapad, sigig kuyog. Pagdugay na, tukmo gyapon, tinukmuray. Sige naglalis, sige nag-away. Kita ba mo, anak, sa inyong kaminyoon? Ako minyo masag ko. Ngano, ingani man gud ang akong nakita, laki gud ko. Kami mga laki, bisag minyo mi, matrak ka po mig babae lain. Normal na. Ang ubang lalaki, bisag minyo, matrak sa silang isig ka lalaki. Tagsara po ng kadungog ko, ang babaeng minyo, na-attract og lang babae, tagsara. Kasagaran yun, lalaki, ma-attract og lang laki. Og di gali, laki katrakan sa laki, babae. Normal na. Then, you know what? One time, naka-advise ko og usa ka tao. And I told this person, ngang matag tao, maulitaw og maminyo, na different seasons in life. Kung litaw ka, muagi ka sa season nga masakitan ka. Season nga mahalon ka. Napoy season nga ikaw rin nagmahal, wa ka mahala. Season of betrayal, kaagi ko ni tanan. Kasuway kong nagmahal, wa ko mahala. Kasuway kong gimahal, di po na ko si mahal. Kasuway kong luiban ko. Sus, kadagan kong yagiano, even love life. Believe me. You know what, mother people, part na sa season sa kinabuhi sa tao pag ulitaw ka. Sa kaminyoon, listen to this, maugyapon dagang seasons. Na seasons of crisis sa magtiayon, seasons of doubt, ang asawa naglibog, pagkasal mo ko aning wa man di koy gugma. Din ang bana pod, matanaw siyang asawa, matug, pagkasal mo ko aning kuwa mo ko gugma ni. Kailan mo nang nangarte ka, beautiful, pero kung di na ka mangarte, kanang wither ang beauty, kabalo mo, na yung mga banang nag-doubts ng kasing-kasing. That is season of doubt. Then, nasa season sa kaminyoon, kining gitawag og season of jealousy. Nga matingala ka nga nung asawa, sige ragsilo sa banang way rason. Unya, naasay asawang sigsilo sa banang way rason, bana sigsilo sa asawang way rason. Katinga kapag dagas panahon, maka-over ka mo, di na mo magsilusay. Season of jealous. Mao ni ang usas mga seasons nga akong gisgutan. Unya, kini pinakangilad nga seasons sa kinabuhi. Kining seasons nga ang lalaki or babae ma-inlove og lain. Kini realidad, I am not speaking here sa gitawag natog lies or not really happening in our society. But you know what? This season is really happening. Nga ang laki ma-falling in love sa babaeng lain, or else ang minyo nga babae ma-falling in love sa laki. Isang minyo na. I'm not saying nga tanan. Pero base sa akong assessment, labi na kay laki ko niya, dagan kay ko gigala mga kalakinan, pareha gimig sakit. Pareha mig weakness. Unya, you know what? I go deeper to this season. Nakita nako. Nga kun ang laki dili sa kadisiplinas iyang kaugalingon, mo ni gitawag og wrong choice, wrong move, wrong decision, wrong exchange, ang iyang babae, iyang ibaylo sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, sa iyang buo nga pamilya, ibaylo anang babae mo. Kuyog sa babae, mag-ipon sila, magtaban sila, biya ang mga anak, biya ang babae. Nya, later on, muuli ra ba, kinakaamgong mali iyang gibuhat. Pero damage has been done. Mao ni mga lalaki, nga niabot aning season, nga na-attract sa laing babae, season of internal crisis, kanang within ba, naglibog sa mahal ba niyang asawag mga anak, kaya nagmahal sa glain, mga butana, all of us, one of the seasons sa kinabuhis mga minyo, listen to this, kay gusto ko tambagan ta mo. Ako dagan ako gyagian nga ingana, ma-attract man ko, labi na, I'm very young, batanon pa ko,
Kunya ingon sila, gwapo daw ko. I'm just kidding. Kabalo, my dear people, dili sa yon pag muagi ka ana. Pero, ang ako lang, kung ikaw, bana, lalaki, nakaagi ana nga season karon takna. Try to think very much, very well, kung kaya bas imong konsensya nga ibaylo ang imong babae, imo bang kabit, or ka-illicit relationship sa imo mismo nga pamilya. Buo na mo, okay na mo, enjoy na mo. Para na ako lalaki man kuno, ako prangka ko tungod kay atong gospel karon about kaminyoon. Nya ako experience man ako na kay minyo man ko, tayo man ko nang magtudlo ka nya wa ka kaagi lahi ra kayong istorya. Bisan minyo ko matrak yapon, pero it's all about self-discipline. It's all about control. It's all about what we call right decision in life. Na nakoy anak, nakoy asawa, then until asataman, until our what we call physical departure ng mga matay na ba? Mumadagi panampaas kami nyoon. Mao tingal nindot nga ending. Mao po niya akong giampos Ginoo. Abisan matrak ko laing babae, matrak ko kang bisan kinsa. Ang ako rang giampo that I can overcome this season of my life. Mao ni ang akong nakita as a married man, kabalo mo, pag wa ka disiplina, wa ka self-control, di ka kamao o handle sa mong kaugalingon, ba itong pawak yun ka sa di maayo, then your family will be broken. Mao nang akong tambag ninyo, kamo mga banang nag-crisis na, internal crisis, nag-doubt mo within, nainlab mo glain, kaba mo unsao na ninyo, handle yourself, manage yourself. Then, think it over and over. Nga usa versus pamilya. One versus imong mga anak. One versus imong dangal, imong dungog. Kaya nakakita magugkog mga lalaki nga nakahimo og wrong exchange sa ilang kinabuhi. Ilang gi-exchange sa ilang pamilya tungod sa drugs. They become addicted. They exchange their family sa ilang barkada. They focus on their barkadas and they neglected the responsibilities ilang mga asawa, ilang mga anak. Ang uban, they made a wrong exchange. Ilang asawa, gibiyaan mga anak, ang babae, maoy ilang gisunod, gikuyog, giuban. Pagkadaghang mga tao, nga wa kapasara aning season nga akong gisgutan. Season of internal crisis. Kanang matag usa kanato muagi ta ana, ako sikagya na, matra ko. Pero ako na pamalandungan sa akong kaugalingon, I am a servant of God, then I have a family already, na-establish na ako akong panimuyo, then, nganong gubuon man, for the sake of that. Pero daghang mga lalaki, mga bana, sa atong katilingban, nga wala gid taon, makapasar, maka-overcome, niya ng season nga iyang giagian. Gibiyaan ang asawa, ang mga anak, ang negosyo, ang trabaho, kay gipili nila ang maong babae niya ambot lag muunong ba kaha na niya. Akong tambag ninyong mga bana, just in case yung asawa mauna ninyo kamatay, ala, pag minyo og utro kung gusto ka, kuwata, pero ayaw patya inyong asawa. Tingalig, una-una ninyo, patyo na kung yung asawa, rum minyo og utro, ayaw ana. Dauta na. Kuwata, kung ikaw mauna, kitang bana may mo nagkamatay, tugo na lang po yung asawa, og di gid siya kagwantang way kuyog, paminyo alang pod. Pero makagwantang siya na magbabili na hangtod, maayo. Pero lahi man guning
kinaiya sa babae lalaki. Kining babae kasagaran, di man ko babae no, pero base sa akong mga interviews, base sa akong pakigdialogo nila, grabe ang ilang self-control, pwede guway partner daw. Mabito ng daghang babae ron nga ulay lang yapon hangtod karon. Wa maminyo or nagbiyuda hangtod sa kamatayon. Laki, lahi kayong laki. Tungod kang laki, minus og self-control. Ingana takawik mga lalaki. Manigingon nila. Pilara ko na'y pugong. Pilaray pug. I heard this in Cebu. Pilaray kusog sa lalaki kung gakso na gani sa babae. Bisag strong man like Samson. When Delilah kay Samson, hug Samson. Samson, you know what? Failed in his mission. Naputlag buhok. Ingana kawik tang mga kalakinan. Pero sometimes bisan weak ta. Kung ari kong Pablo mo base sa iyang opinion in 2 Corinto 12 nga nangutana sa Ginoo, Lord, nganong na ako'y sakit? Pwede ba kuha ni ang Ginoo dili? Nya, according sa mga scholars, ang weakness ni Pablo o sakit ni Pablo, ang pinaka first choice ba sa mga scholars nga sakit ni Pablo, kining sakit sa unod, flesh. Sakit sa mga lalaki ba? Sakit namo. Nahuyang anang mga butanga. Ako, prangka mo ko, anong pakityot mong kugwali diri, tinuod mo na. Minyugog ko. Right? Muna sakit ni Pablo, yung Ginoo, Pablo, di na ako nakuhaon. Kay asa kahuyang adto ka mabalaan. Mauna mga kalalakinan, my dear brothers, my dear husbands, my dear mga minyo nga magkalakinan, I would like you to understand this. According to the version of Paul, kung asa kahuyang adto ka mabalaan. You know what? Along the journey of my life, single ko, minyo na yung mga panahon nga I was able to handle myself to avoid temptations. And then after that, nakapamalandong ko. And ko, Lord, thank you for the grace. I attribute it to Him na kaya na akong disiplina, akong kagulingon not to give in a certain temptation. Nindot kayo ba? Nga naka-overcome ka. Yan, nindot kayo paminaw sa mong kagulingon nga victorious ka in that aspect sa imong kinabuhi. Ug mo nagingon ni San Pablo kung asa kahuyang adto ka mabalaan. Mo nang I would like to advise this to all of you husbands. Let's use our weakness to prove to God that we are strong because of Him, because of His strength. Ngayang gi-inject sa matag usa kanato when He molded us in the womb of our individual mother. Psalm 139 verse 13. Psalm 28 ang Diyos tong kusog. Munang every time nga maka-disiplina sa kagulingon, makalikay tag tentasyon, let's attribute it to Him. Nga because of Him, because of God, because of His grace, kaya nato nga na-disiplina ang atong kaugalingon. Kaya ba mag-unsay kasagaran nga hinungdan ngano ang magtiayo na bungkag, nagbulag, tungod sa third party. Salida maron. Kanang kwarta, panaglalis, panagbikil, secondary ra na. Ang kasagaran ginungdan na bungkag ang pamilya tungod yung third party ug di asawa mo kuy uglain ang bana. Ang ako ba lang kay minyo naman ta ato untang panindigan nga minyo ta niya atong balaano ng atong kaminyoon. Ako ning kamot man ko ana. Wa ko magsalita ng tapos nga di ko mapukan, perfect ko, maayo ko, modelo kong pagkabana. No. Wa ko musulti na. Ako ni gisulti ninyo para magtinabangay ta to discipline our individual self, to control our within, to control ourselves, individual of us, para mahimutang mga modelo sa katilingban nga atong gipuyan. Kung napukan ka, bangon. Ingana lang ka simple ang akong prinsipyo. Kung nakasaka din, repent. Kung napakyas ka sa imong panaa din, transform.
tuloy ang kaminyoon, tuloy ang buhay. Alang natong mga minyo. Unang akong advice mga daga ug litaw, ayaw mog minyo kung apiki ang inyong pagbati. Ayaw mog minyo kung di mo sigurado sa inyong pagbati. Ayaw mo pangita og rason nganong nagminyo mo. Kini kay guwapa, kini kay kwartaan, kini kay na ako'y mapaabot. So maabot nga panahon, minyuan, pagwa na kwarta na guba ng dagway kay kinigong babae, maayo ra gina basta daga pa. Munang kamong mga nagpasiksi bisang minyo na ako, daghan kay ko mga amigo, mga siksi. Tungod kay na ako'y mga kuyog pirmi, mga higala na ako, I meet every day, I talk to them, mga siksi, hiligs na kayo mga beauty products, pero mga minyo, saludo ko nila. Kaya mao na dapat. Niyang uban, minyo na, ligo ra mag-birthday. I'm just joking. Tinuod ba yan eh? Manang kamo mga asawa, ating man na po ninyong lawas, pagpagwapa mo, dili para sa uban, kundi para sa inyong kapikas. Pagpasiksi mo, para sa inyong kapikas. Dili para sa uban. Mao ni siya ang akong point, dear people of the living God, nga atong balaanon ang atong kaminyoon niya, o kaminyoon gyud kag utro, huwata, kasi mauna ninyo. Ikaw babae, watay mo ba na ayaw lang na patya? O ikaw ba na, watay mong asawag, muuna na. Minyog utro, gusto gi ka, huwata. Pero imong bungkago, imong pamilya, adi na maayo. Makarelate ko na tungod kay mao magini ang tinuod. Mao man ni ang realidad nining kalibutana. Dear people of the living God, I am encouraging all couple remain sa inyong kaminyoon, mga daga, ulitaw, before mo magminyo, siguro ang mahal ninyo para di mo magkatrubol inig minyo na mo. Pero, bisang pagmahalin nyo pagsugod, muagi may ka ng season of within nga crisis, internal crisis, nga maatra kaglain, normal gina, believe me. Makras kaglain, maatra kaglain, wa ko miyog tanan, pero posible majority. Basis akong research and study, try to discipline yourself. Move on, move forward. Made a good move. Made what we call make a good move, a right move sa imong kinabuhi. Always choose your family kumpara sa bisan unsa nga makaguba sa imong pamilya. Take note, the small unit in the society is family. Why katilingban kun why pamilya? Monang ako nagtuo nga usas atakihon ni Lucifer ang mga pamilya ang magtian para mabungkag sa ning kalibutana nga atong gitumban. Hold on. Hold on. Ingani ra ang duwa sa kinabuhi. It's all about self-control, self-discipline, uban sa grasya sa Dios. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, source of miracles na inyong gikinahanglan. Kung magampo, kaunta kumuagi mo sa different season sa inyong kinabuhi, makakontrol ta mo sa inyong kaugalingon. As long as buhi ta, pwedeng mubati ta, posibleng makasata. Pero ang ako lang, buha pagbalik ang imong pamilya hangtod sa imong kamatayon. Because God expects that, nga mo graduate ka, nga buo mo, kauban sa pamilya, bisan pa man, sa dagan imong mga loopholes, shortcomings, limitations, kauyangan, sulod sa imong galamhan. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprises to come down in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit nung inahan, Mama Maria. Saan saman sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.